Chris Paul pinakita sa preseason game ang dahilan kung bakit siya kinuha ng Golden State Warriors. Sa nangyaring preseason opener game ng Golden State Warriors ay pinakita ni Chris Paul kung bakit kinuha ng general manager na si Mike Dunleavy Jr. ang isang 18-year veteran guard sa off-season. Sa opening minutes ng second quarter kung saan ay nanalo ang Golden State Warriors kontra sa koponan ng Los Angeles Lakers sa score na 127-110, sumimple ng senya si Chris Paul sa kanyang starting backcourt mate na si Steph Curry, na ibig sabihin ay magsiset ito ng ball screen. Nagets naman ito ni Steph Curry pero imbes na salubungan nito ang screen ng 185 pounds frame ni Taurean Prince ay bigla itong umiwas. Kaya naman nalito ang Lakers guard na si Gabe Vincent at inakalang magsiswitch si Prince. Sa NBA defenses ngayon, ang isang segundong hindi ka nakafocus sa game ay isang critical na sitwasyon, lalo na kapag kaharap mo si Steph Curry na kayang bumira mula sa 3 pagkatapos mag-assist ni Chris Paul. Isa pang rason kung bakit kinuha si Chris Paul sa Warriors kung saan ay nakascore ito ng 6 points at nakapagbigay ng 5 assists sa loob ng 13 minutes sa kanyang debut game ay para ito ay makatulong sa kanilang late clock offense. Ang ball movement strategy ni Steve Kerr ay mabigat. Mabisa ito bilang paraan sa mabilisang pag-score, pero sa punto na hindi ito gumana ay dito nahihirapan ang Golden State Warriors. Ayon nga sa Synergy Sports, ang Warriors sa nakarang season ay pang 28 place sa NBA in offensive efficiency sa last 4 seconds ng shot clock at nahihirapan silang maghanap ng ibang players na option sa labas maliban kay Steph Curry. Kaya naman para kay Steve Kerr ay kailangan nila ng mas maraming counters ngayong season. Napabilang sa Golden State Warriors si Chris Paul nitong off-season sa pamamagitan ng trade mula sa Washington Wizards. Kahit pang-anim na team na ito ni Chris Paul sa NBA ay hindi naman nag-aalala si Steve Kerr na magiging komportable ito sa Golden State Warriors dahil alam nito na maraming matututunan ang Warriors team sa mga experience ni Chris Paul. Mayroon pang 4 na preseason matchup ang Golden State Warriors para masanay si Chris Paul sa style of play ng team. At asahan na rin na magtetest pa ng maraming set ng lineup si Steve Kerr bago pa magsimula ang NBA regular season sa October 24. Damian Lillard kailangang ilabas ang pagiging superstar talent sa Milwaukee Bucks. Lahat ng kailangan ni Damian Lillard para manalo ng championship ay nasa kanyang team na ng Milwaukee Bucks. Mayroon na siyang MVP wingman at mayroon na itong defensive covers na siyang wala sa Blazers noon. Si Damian Lillard ay isang elite pick and roll initiator na ngayon ay meron ng pick and roll finisher na si Giannis Antetokounmpo at isang malakas na big man popper na si Brook Lopez. Panigurado na may enjoy nito ang mas magaang trabaho at maluwag na espasyo sa court na hindi kagaya dati na sa kanya ang pinakamabigat na scoring job palagi. Sa kanyang buong career ay sa wakas may pag-asa ng makuha ni Lillard ang pagiging superstar stripes. Sa Portland noon, ang general manager, ang coach at halos lahat ay sinisisi si Lillard sa kanilang postseason shortcomings. Pero hindi naman ito kasalanan ni Lillard. Sa nakaraang season ay bigo ang Blazers na makipagkompetensya sa title dahil hindi nila kaya magdepensa. At ngayong nasa Milwaukee Bucks na si Lillard ay halos lahat ng kanyang kailangan ay narito na. Naiintindihan ni Damian Lillard na siya ay may reputasyon bilang isang elite offensive player pero di ito malakas na defender. At ngayon ay kailangan ng 7-time All-NBA selection na baguhin ang kanyang perception. Nagumpisa na ang training camp ng Milwaukee Bucks kung saan ay kasama ni Lillard ang 2-time MVP na si Giannis Antetokounmpo. Isa sa player na binitawan ng Bucks ay si Jrue Holiday na isang 5-time All-Defensive Team selection na sa ngayon ay nasa Boston Celtics na. Tanggap ni Damian Lillard na hindi niya kasing husay na defender ang player na pinalitan niya pero naniniwala siya na makakatulong siya sa Bucks para sa isang solid defense. Naniniwala naman ang Bucks na si Lillard ay may extraordinary skill sa opensa na mag-work kahit na nagsakripisyo sila sa kanilang depensa. Si Lillard ay ranked number 11 sa NBA history sa career scoring average na 25.2 points per game at pang-6 sa 3-pointers. Siya ay nakapaglaro lang ng 29 games noong 2021 to 2022 season dahil sa abdominal injury. At sa nakarang season ay limitado ang laro nito sa 58 games dahil na rin sa calf strain. Gayunpaman patuloy pa rin itong nag-perform bilang isang All-NBA level. Umaasa ang Bucks na matutulungan sila ni Lillard na mag-bounce back mula sa nakaraang season kung saan ay natalo sila sa first round ng playoffs kontra sa Miami Heat at para manalo na rin sila ng pangalawang title ng championship. Sa kanyang 11 season sa Portland Trail Blazers ay minsan lang nakalagpas ito ng second round at ito ay na makaabot sila ng Western Conference Finals noong 2019. Siya ay nag-request ng trade para makapaglaro bilang contender at ngayon ay nasa Milwaukee Bucks na ito at handa na makipagsagupaan sa paparating na bagong season ng NBA. Ayon sa kanya, excited ito sa oportunidad na makapaglaro kasama si Antetokounmpo kahit na noon una ay gusto nitong matrade sa Miami Heat.
Alam ni Lillard at Antetokounmpo na marami silang gagawing adjustment sa team, lalo na kay Lillard na kailangan niyang mag-adjust na makisama sa kanyang mga bagong teammates at matuto itong maglaro na kasama si Greek Freak. Mainit ang pagtanggap ng mga fans ng Milwaukee Bucks kay Damian Lillard at asahan na natin na magiging contender ang Milwaukee Bucks sa season na ito. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.